Hyundai Santa Fe, story muna tayo. Yung unit na to nabili ng customer natin. Hindi nila alam na may history ng overheat. Plus, nung binili nila to, hindi sila nagdala ng mekaniko. At after nga na mapag-abutan sa kanila ng overheat, dinesisyonan ng unang nag-check dito ng mekaniko na i-top overhaul. At ang kwento nga ng customer natin, after ma-top overhaul, pagkalipas ng isang buwan, nag-overheat na naman daw. Nagpalit din sila ng radiator dito at thermostat. At meron na nga palang pangalawang mekanikong nag-check dito. Hindi rin natapos. Kaya ang sabi ni customer, after nun, 6 months nang napahinga yung unit. Nakita nyo naman yung lumalabas sa drain plug. Hindi langis, di ba? Paano nga andar yung makina mo kung tubig yung lalabas dyan? Extra de. Bali, 10 liters yung half gallon na yan eh. Sabihin mo ng 9 yan. Tapos merong 1 litro sa ganyan. O di naka 10 liters. 6 liters lang yung karga nito eh. So may 4 liters na water. In-explain din namin mabuti kay customer dito kung ano yung magiging pwedeng possible scenario. Ang pinaka-worst nito is general overhaul dahil nga na-contaminate na din ng tubig ng 6 months yung kanyang cylinder. Nadamay nga din pala yung turbo nito kasi dumaan din dito sa may exhaust side yung tubig. Ayan yung turbine niya oh. Kita nyo yung kalawang. Kaya in-overhaul din namin tong turbo nito. D4HB timing check. Ayun. Color white. Tapos timing change, timing mark. Ayun. Baliktad natin. Ayun. Okay. Dito tayo sa baba. Tapos ito. Timing mark natin. Nakatapat dito. Tapos yung kunya, yung key, nasa 12 o'clock. Isa sa napansin namin nung habang nagbabaklas kami ng cylinder head bolt, iba-iba at maluluwag yung mga torque niya. At ang ginamit na cylinder head gasket dito ay replacement. Kaya nga nung nakaramdam ng kaunting overheat, lumusot kaagad ang tubig sa cylinder head gasket. Ito na nga ang pinakamabigat sa lahat. Kinalawang yung cylinder wall. Siyempre magi-stack up nga talaga to at hindi na-aandar. O, hindi biro ang general overhaul, mabigat ang gastos nito. Kaya hanggat maaari kapag bibili kayo ng sasakyan, magdala kayo ng pinaka-trusted na mekaniko nyo para makaiwas kayo sa pinakamalaking gastos kamukha ng pangyayari na to. Bago natin mapaghiwalay yung makina at yung transmission, tatanggalin muna natin dito sa plate ng torque converter. Papayag ka ba sasabihin ng bibilan mo, well-maintained yung makina? Tapos ganito yung itsura. Hehe. Boss, pwede pa to. Pwede pang pangkudkud ng yelo. Ito nga pala yung mga kalawang na natanggal natin sa makina. Ganyan ang mangyayari kapag tubig ang ginagamit nyo sa cooling system nyo. Tapos, after natin malinis yung engine block, check natin tong liner kung pwede pa. Ginamitan namin ng honing ball para lang mapalabas yung tunay na itsura. So, kita naman, di ba? Visible sa mata natin na tinamaan yung liner. Lalo na sa mga expert dyan. Pag nakita nila to, X ka agad. Tapos, dumaan din sa exhaust side yung ating tubig. Kaya nagkaganyan yung exhaust port na yan. Ayan. Pati yung barbula tinamaan. Isa pang nakikita namin na fault dito is yung lube oil cooler. Nakita nyo, yan yung water line ng lube oil cooler. Dapat magpo-flow dyan yung tubig. Since kinalawang nga yung cooling system mo, yung engine block mo, yung mga particles ng kalawang, bumara dyan, hindi na magpo-flow yung tubig mo. Pupunta sa kabila yan. Diyan, walang kaso yan. Dapat ganyan ang flow niyan. Ayan, barado yung oil cooler sa water side.
Nandito nga pala tayo sa JR Machine Shop. Ito yung trusted na machine shop namin, lalong-lalo na pagka sa mga engine rebuilds. Etong cylinder head natin, chine-check yung vacuum kung may leak. Ito yung tamang process para ma-check kung nakalapat ba yung barbula mo sa seat niya. Ito na yung engine block natin. Nalinis na din ng ultrasonic to. Bago na yung cylinder liner niyan. Napakakinis. Dito lilinisin lang natin ng tubig, sabon, dahil ipe-prepare natin na pinturahan para presentable pag inassemble natin. Dito naman sa part na to, only kuskus tayo dahil nakita nyo naman sobrang dumi ng engine natin. Kailangan natin pakinisin to. Tapos itong yung D4HB engine natin, ito yung pinaka oil pump niya. Kasama niya dito yung pinaka balancer. So ito stock up din to, kaya inoperahan din natin to para wala na tayong maging problema dahil nasa ilalim to na part. Ayaw na natin balikan to kapag inassemble natin at nagkaroon ng problema. Show off muna natin mga internal parts natin bago natin assemblein. Naka-prepare na yan, i-assemble na lang natin with proper torque. Injector seat natin, nililinisan din to para kapag inassemble natin injector, siguradong walang lusot ang compression. Sa pag-i-engine rebuild, gumagamit tayo ng genuine parts. Hanggat maaari, original yung nilalagay natin para hindi masayang lahat ng pagod at toss gas ni customer. Oh. Go. Ha? Final torque na nga pala tayo dito kaya gumagamit na tayo ng tubo. Una, tinorque wrench natin to. Pangalawang set, 120 degrees. Yung pangatlong set, another 120 degrees. Kaya ang haba ng tubo natin dyan. Swerte natin, walang pumutok na bolt. Oh. Oh. Up. Up. Ano naman naman, adjust mo sa 200, tsaka magpalagay tipid. Dahil nasa 157,000 kilometers na din yung natakbo ng unit natin, sinuggest na din natin kay customer na magpalit na ng timing chain para hindi na madoble ang gastos kung sakaling ito ay mag-iingay. Sinama na din natin dito yung engine bay detailing para masulit naman yung pagsalpak natin ng makina at presentable sa mata ng may-ari kapag na-turn over na natin. Isa sa na-diagnose namin dito, yung fan mabagal na. Testing. Kahit low speed at high speed, hindi na efficient yung cooling niya. OEM. Show off muna natin yung makina natin bago natin isalpak. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. Okay. Okay yan, nakasingaw na dito. Okay. Gusto nyo? Okay. Master na. After 3 months of struggle, budgeting, pag-aaral, syempre, importante sa lahat yung suporta ni customer, nagtiwala sa atin. Kaya, hindi possible tong pangyayari na to kundi dahil sa customer natin, especially kay God. Tinulungan tayong makatapos sa isang unit. Sana may napulot kayong aral dun sa mga shinare naming experience. Hindi biro yung mga ganitong sitwasyon.
Lalo na hindi biro yung gastos. Kaya regular PMS, at kung may plano kayong bumili ng second hand na unit, bring your trusted mechanic. Thank you, Wrench On. God bless.